Nakikitang hindi kayang punan ni DeAndre Ayton ang role ni Anthony Davis sa Lakers noon. May mga ilang NBA insider pa yung nagsasabi na ang posisyon talaga sa center ang isa sa kahinaan ng Lakers. Soap in the middle kung tawagin nila ngayon yan. At nangangahulugan nga lang na hindi pa rin sapat yung defensive presence sa front depth ng Lakers kahit na sa additional pa na meron sila ngayon para kay DeAndre Ayton. Since nang i-trade naman talaga nila si Anthony Davis sa Mavericks, si Jackson Hayes lang talaga ang naging option sa center position. Isang solusyon na malayo sa ideal na dahilan ng pagbagsak nila sa playoffs. Dahil sa kawalan ng malalim at trusted center, naging malaking problema yan sa pagbuo ng championship roster kahit nasa kanila na itong si Luka Doncic plus LBJ, dalawang superstar na, at may best third option player pa sila na si Reeves. Hindi naging sapat yan dahil bago pa man nila i-trade si Davis, nagpahayag na yung mga yan sa ESPN na malapit na sana nilang makuha ang pagiging title contender pero kailangan nilang magdagdag ng center tulad ng style nung 2020 na may Javel McGee at Dwight Howard pa sa roster para bumalik sa winning formula ang roster nila. Pero ang nangyaring si Stay, siya ang ginamit na trade block kaya walang nangyari sa 2025 season ng Lakers, even na si Luka pa yung naging kapalit ni AD. Parang tama talaga si Davis dyan. Nakuha nila si Ayton sa free agency pero hindi pa rin to sapat at hindi nakikita ng mga insider na kayang gawin itong si Ayton ang naiwang trabaho ni Davis sa Lakers kaya wala pa rin shooting sa center ngayon ng mga to at patuloy pa rin na naghahanap ng matibay at mas maaasahang presence sa loob ng paint, backup o pwedeng mas magamit pa nila sa starting kung mas better pa kay Ayton ang makuha nilang center. Malaki at consistent ang contribution ni AD sa Lakers sa kanyang tenure bilang Lakers mula 2019 hanggang 2025. Napapansin talaga yung pagiging dominante niya as a center or power forward. Halos 15 games yan na may 35 plus points at 15 plus rebounds na nauugnay sa winning games mula sa 13-2 record nila mula regular season hanggang mid-season. Mas kilala siya sa elite defensive anchor na mas versatile na mag-switch sa perimeter, mag-block ng tira at mag-cover ng maraming spacing sa depensa. Sa Lakers kasi, madalas siyang gamitin sa center position para mabigyan ng space ang multi-guard lineup sa isang malaking kalamangan sa sistema nila. Pero si AD kasi, gusto talagang maglaro niyan sa role na power forward last season. Kaya ang suggestion niya talaga sa trade, kumuha ang front office nila ng isa pang center na makakatulong niya. Pero hindi yun nangyari mga pare ko. Solid center pa rin naman si Ayton ngayon pero inconsistent. Ayon mismo yan kay Charles Barkley. May mga red flags pa si Ayton dahil sa lack of professionalism off the court. Late practice, minsan hindi pa pumupunta sa rehab o flights na nakakaapekto sa consistency ng araw nito bilang center. Kaya hindi pa rin tiyak kung makakapag-deliver ng araw talaga to ng matinding moments sa Lakers ngayon dahil ayon sa Heavy.com may duda pa rin ang Lakers kung magiging solid rin protector in big game moments si Ayton sa magiging duo ni Luka at Dolobron next season. Yan yung nakikita dyan. Head to head dominance tayo mga pare ko. Si AD at Ayton sa kanilang 12 games na encounter, si Davis nag-average ng 24.7 points, 12.9 rebounds and 2.8 assists. Mas higit sa ginawa ni Ayton ayon mismo sa StatMuse. Sa kabuang career games laban kay Ayton, nanalo si Davis ng 10 beses sa 17 games ng mga to. Malayong malayo sa nagagawa nitong si Ayton kaya malabo pa rin nga raw na mahigitan nito ang nagawa ni AD sa Lakers. Defensive presence at leadership ang binibigay ni Davis sa Lakers at mas malaki ang impact bilang elite rim protector, shot blocker at defensive anchor. Isang bagay na kulang ngayon sa roster matapos nilang i-trade yan. Si Ayton ngayon ang naging solusyon dyan ng Lakers pero nakikitang hindi kasing legit sa pagiging sentro tulad ni Davis kaya nakikitang hindi kaya ni Ayton na gampanan ang naging role ni Davis noon sa Lakers. Malaking tulong si Ayton bilang buyout addition at double-double machine pero maraming mga insider ang naniniwala
na short-term fix lang to sa Lakers at hindi kasing impactful sa both ends ng court tulad ni AD. Ayon sa CBS Sports kasi si Ayton ang isang makatwirang choice para sa Lakers ngayong offseason. May risk ang contract at potential na magiging bargain para sa isang team na walang maraming asset dahil nakikita tong isang strategic low-cost attempt ng front office para masolusyonan ang center problem nila nang hindi nagkakaproblema sa salary cap pero hindi nangangahulugang kaya nga raw nitong punan ang role ni Davis ngayon. Hindi naman kasi talaga si Ayton ang top target ng Lakers na taon lang na pumasok yan sa buyout at nagtitipid ang Lakers sa salary cap space kaya yan yung nakuha nila sa buyout contract. Dahil ang tinatarget nga talaga ng Lakers ang mga center tulad nila Walker Kessler, Nick Claxton o Daniel Gafford nung nag-uumpisa pa yung offseason mga pare ko ya. Pero ni isa dyan walang nakuha itong si Pelinka pero may pagkakataon pa rin nga ngayon ng Lakers sa mga yan lalo't nakikitang hindi sapat itong si Ayton sa front tip ng mga to at pwedeng gumamit ng mga expiring contracts ang Lakers sa isang trade.